itanong ko rin po sa kanya, naramdaman niya po ba ang kaloob? Sa kaibigan ng tatay niya. At sinabi niya, yung apo ko binaba na yung patay. Inumpal ako. Mali ka sa pagboto mo. Patay ka niya eh. Yung anak ko, sir, adik yung sabihin nilang adik na yun. Pero wala naman po yung pinatay na sasabihin nila na ang mga adik may mga pinapatay. Wala po kaming record na pumatay yung mga anak o asawa o ano naming kapatid. Kahit tingnan po nila, wala po. Kami po ang inosente na biktima. Hindi po kami ang pumapatay yung mga pamilya namin. So, ang anak nyo po ay biktima lamang? Biktima lang po siya sa war on drugs ni Duterte na yan. Dahil nung pumasok po ang administrasyon, doon na ang patayan. Eh ngayon po, wala na po eh. Nung nawala na siya, nawala po yung patayan sa lugar namin. Ibig sabihin, siya talagang may kapakanaan, may kagagawa noon. Yun kasi nga, ginatas niya ang war on drugs. Kaya maraming biktima. Kasi ang lumalabas po sa social media ngayon, ang sabi po nila, si Duterte daw po ang nagpapatay ng ginawa daw ni Duterte yun para daw sa bayan. Hindi po yung totoo, sir. Ano naging sabayan? Yung mga inosente po yung mga pinapatay. Dapat drug lord yung pinatay. Dapat ang pinatay niya yung matataas talaga. Huwag yung maliliit kasi yung wala yung maliliit eh, kung wala yung malaki. Bakit ngayon yata naiwan yung malalaki na ang nawawala yung maliliit? Katulad ng pamilya namin. Ang sinasabi po nila, nung panahon daw ni Duterte, tahimik daw. Hindi po yung totoo. Tahimik sa tapos eh. Kahit panahon daw ni Duterte, tahimik daw po. Hindi po, lalo nga pong gumulo eh. At doon po nagsimula ang patayan. Buwan po nung siya na ang umupo, naging demonyo na po ang buong mundo dahil marami pong taong pinatay na wala naman pong kasalanan. Pati ultimo batang walang kaalam-alam na damay sa patayan. Ako na may tanong ako na ito. Kasi sinasabi kasi ng iba na dapat dito daw kinasuhan si Digong. So, kung dito ba kinasuhan si Digong, naniniwala ba kayo na baka mapulyut lang o ma-influensya lang yung judicial system natin? O mas may tiwala kayo sa ICC? Sa ICC po, kasi kung dito po sa gobyerno, dito sa atin, katulad nga po namin, ilang taon na, tenga ang mga kaso namin, wala pong nakikinig, walang nag-aasikaso. Walang nag-iintindi. Pasalamat po kami sa Panginoon, may ICC pumasok sa ating bansa. At doon po namin makakamtan ang hustisya na aming matagal na naming inaasam-asam para sa mga anak namin kanilang pinatay. Tanong ko lang po, kasi sa isang vlog ko din, tingin niyo po ba itong nangyayari kay Duterte ngayon, parusa po ng Diyos sa kanya? Opo. Kasi ang Panginoon po talaga ang gumagawa ng paraan. At ang Panginoon na rin po talagang gustong bigyan kami ng hustisya. Dahil hindi po niya gusto na pinatay ang mga tao kanyang nilikha sa mundo. Siya lang po ang may karapatan eh. Ang Panginoon lang po ang may karapatan. Kaya nagagalit na rin po ang Panginoon sa mga ginagawa nilang kasamaan. Si Johnny po. Johnny, ito. Hindi ho ba kayo nakakaranas ng panghaharas ng mga supporters ni Duterte sa inyong lugar? Sa ngayon po, wala ka naman din po. Baka sa iba. Sa mga hindi kakilala. Pero nung nung pinatay yung sa kanila, nung pinatay ko yung asawa ko, marami po nag-aligid ng mga pulis. Kasi ang alam po nila, ini-interview kami at para huwag daw po kami makihalo at magdemanda. Yung po ang panay punta ng mga pulis sa amin. Kahit po yung anak ko, inakyat po sa taas. Minuli po yung anak ko. Sa Facebook po, nakakaranas ba kayo ng mga masasakit na salita? Marami. Yung mga Marami active sa po. Facebook. Nililibak po kami. Sa amin din naman. Sa akin, nakaranas ako ng ganyan, pero ang tanging sagot ko lang, nasabi nyo lang yan kasi wala kayo sa sitwasyon namin. Pero kung baliktarin man ang mundo, kayo ang nasa kalagayan namin, siguro mararamdaman din ninyo yung nararamdaman namin. Naimita na po ako.
si PBBM, si Marcos, siya ang sinisisi ngayon ng mga DDS. Anong gusto niyo sabihin sa administrasyon dahil kahit pa paano, ang dyan na nangyari sa administrasyon ni PBBM, kahit pa paano makakamit yung justisya? Para sa akin, siguro ginamit lang si BBM ng Panginoon na dapat panagutin si Duterte sa ginawa niya. Kung baga sa ano, nagagamitan lang naman sila eh. Kaya yung mga nangyari man sa kanila ngayon, karma, walang ibang ano doon eh. Karma lang yun. Sinanay na kayo. Sinanay. Ano kayo yan eh? Kayo po, te. Opo. Voice out nyo na po. Sige na nanay kasi Hindi kami, nagpapasalamat din kami kay Marcos kahit pa hindi siya tumupad sa mga pangako niya. At least, sabi kasi niya noon, hindi niya tatanggapin kung anong man, kung warrant na darating, karamihin si Duterte. Ibiglang tinanggap niya. Nagpapasalamat din kami. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ngayon niya nadala doon sa ibang bansa si Duterte. Okay na? Any questions? Any questions? Ninyo? Si Ninyo. Kung sakali, may pagkakataon na makaharap niyo si dating Pangulong Duterte, ano ang gusto niyong iparating sa kanya personal? Personal na message. Sasampaling lang kami. Yung po ang sabi niya. Sa akin lang po, isa lang ang sasabihin ko. Magsisi ka na. Itatanong ko rin po sa kanya. Naramdaman niya po ba ang kalooban, ang buong sakit na naramdaman namin sa loob ng ilang taon na pinatay niya ang mga mahal namin sa buhay? Dahil sabi niya, mga salot lang daw po sa lipunan, kaya niya pinapatay. Hindi po salot kung bibigyan nila ng pagkakataon ang mga bawat tinatay nila. tanong lang, noong 2016, binoto niyo ba si Duterte? Hindi po ako bumoto. Dahil alam ko po na madugo ang mangyayari. Dahil parang marami na rin pong nag-ugong-ugong no bago pa siya umupo. Na pagkasiligong, awawa ang mga adik. Totoo nga po talagang nangyari. Kaya hindi po ako nagpadala sana. Si Digong na lang, si Digong hindi. Ang Panginoon ang mag-uudyok at nagsasabi sa akin kung sinong tao ang dapat kong iluklok sa pagka-presidente. Yung asawa ko po, binoto niya. Pero ako po si Grace po. Pagpunin po kami ng presidente. Kasi, siya ang ano namin. Yung asawa ko po, ano siya, botong-boto po siya kay Duterte. Kaya nung namatay siya, sabi ko sa kanya, sa isip-isip ko, yan, pinoto mo, di pinapatay ka naman pala. Siya ang nag-ano sa'yo, pinapatay ka, pinoto mo siya. Idol na idol po nila yun eh. Eh pag pinag-usapan nila, Duterte sila. One last question, Nay. Nay, one last question. Pag nakita kayo ng anak ko, ano gusto mo sabihin mo sa kanya? Ang asawa ko po. Asawa niyo po. Ano pong gusto niyo Anong sabihin? sasabihin ko sa asawa ko? Mali ka sa pagboto mo. Kasi, patay ka niya eh. Sige pa rin siya. Mali ka. Kita mo, ginawa sa'yo. Inalisan kami ng pamilya. Katulad ko, solo na lang ako ngayon. May mga apo ko, ako lahat ang nananapit sa pamilya sa apo. Ikaw, te, anong gusto mong sabihin sa asawa mo kung sakaling magkita? Kung mag-alala, makakabit din natin yung hustisya. Umpisa pa lang to. Yung mga anak mo, ako nang bahala. Kaya ako mag-isa. Kaya namin ang mga bata. Sa akin naman po, ang masasabi ko rin po sa anak ko kung sakaling magpakita siya man lang o sa panaginip. Isa lang din po, sasabihin ko sa kanya na sa tinagal na panahon na ilang taon kang nawala sa akin sa paghihirap ko, na sana hindi ako naghihirap kung hindi ka nila pinatay. Eto na, nung una, akala ko, bagsak na ako, walang taong tutulong sa akin para makapna ng hustisya na pagpatay sa'yo. Ngunit gumamit ang Panginoon para makapna natin ang hustisya na inaasam namin sa pagpatay nila sa inyo.
Yun lang po. Salamat po. Ako naman, noong Saturday, nagpunta talaga kami ng apo ko, yung anak niyang panganay, sa libigan ng tatay niya. At sinabi niya, yung apo ko mismo nagsabi sa tatay niya, so sa libigan na magagamit natin ng hustisang kamatayan mo. Gabayan mo lang kami. Yun lang ang hinihiling ko sa anak ko na gabayan niya lang kung ano ang laban namin. Yun lang po. Nakaling makatalo ko ang kapatid ko. At sabi ko, lagi ko siyang kinakausap, nasa bahay ko pa yung abini, di pa namin kaya daling sa alumpar, nandun pa sa bahay. Sabi ko, kapagalala, malapit na natin makakamta ng hustisya. Matatahimik ka na, siguro ako na yung pumatay sa'yo. Baka dali na sa alumpar, dahil sa ngayon, hindi ko pa matanggap, nandun pa siya sa bahay namin. Araw-araw ko siyang kinakausap. Ako naman po, sabihin ko rin sa anak ko na yung dinanas mong sila dinanas, alam mo sobrang lupit ang ginawa sa anak ko eh. Kumakain sila. Nung binarigis siya, ang sabi ng polis, pinalabas yung mga apo ko, binarigis siya. Si, tuloy mo ng pagkain mo. Kasi total, labuhan yung kain mo na yan eh. Tapos yung mga apo ko, pinalabas siya, tinutungan pa ng parin, bumaba sila sa loob. Bumaba sila sa fourth floor. Tapos, narinig nila, narinig nila, warning shot yung ano. Tapos sabi, may naglalaban, ay may baril, tapos naglalaban daw. Tapos tagputok. Ngayon yung mga apo ko nandun sa ano, binaba na yung patay. Inom pa nga ng yung mga pumatay doon. Soft drinks mo, nagmerienda pa sa ng bahay. So paano maglalaban yung anak ko? Ang liit ng bahay yan lang ko. Yan lang pinkuhan, ito silang makain. Lalaban ba yan? Imposible. Nung nilagay nila sa kumot yung anak ko, dibuhan sa hagdan, nandun yung mga apo ko. Lumabas na yung kamay ng anak ko doon sa mga anak niya, gumanyan, nakita nila yung sing-sing ng papa nila. Kaya ng mga apo ko, tumakbo sa akin, sinundo ako, nanay, punta ka doon sa bahay, punta ka sa kapakaran, kasi si papa yung dinagay sa kumot, pinakalad ka doon sa hagdanan. Pag nakita kayong dalawa, pag dumating na yung araw, anong masasabi mo sa anak? Sabi ko, malapit ng hospisya sa inyo. Sasabihin mo sa kanya, gabayan mo lang ako sa pagpapalaki sa mga anak mo. Kasi 3 yung anak niyang naiwan eh, 3, pinag-aaral. Isa grade 11, isa grade 8, isa grade 6. Ako lang po yung nagpapaaral sa kanila. Nagtitinda lang po ako. Kaya sabi ko sa kanya, gabayan niya ako. Huwag niya ako pabayaan para makapag-aaral yung mga anak niya. Para hindi din maging kawawa pagdating ng panahon. Ayan lang po. Okay. Last na. Last na. Sige. May, magandang hapon, no? Mawalang galang na po. May taga-saan po kayo? Tundo. Lahat sila. At sila Tondo. Masasabi po ba natin sa lugar niyo doon sa tinitira niyo sa Tondo, mahirap po kayo? Hindi naman sobrang mahirap yung Pero lugar na. mahirap po. Mahirap naman. Si nanay po, taga-saan kayo na? Nagatundo Tondo po sila sa Parola. Masasabi po ba doon sa lugar niyo na mahirap kayo doon? Hirap po kami. Kayo po, Nay, taga-saan po kayo? Karula din po. Ito talaga mahirap po ito kalagayan ng tao. Mahirap po talaga. Yung iba, medyo nakaangat. Kami, mahirap talaga kami. Si nanay po, Malapit po kami sa Pier 4. Tiga-Tondo rin po kami. mahirap po kalagayan niyo rin po doon. Mahirap po kasi wala naman pong ganong kanihanap. Si ate po, Sama sila. Pulis of the poor po. Always po. mahirap din po kayo, no? Si nanay, Ako po talagang hirap ang buhay ko dahil nag-iisa na po ako nag-scavenger. ito po, si nanay po. Ako, masasabi ko, mahirap. Makakain lang ng 3 beses isang araw, sapat na dahil isang side kapoy lang naman ang Yung asawa. mga ibang pamilya po na biktima ng war on drugs, extrajudicial killing, nawala po rito. Meron pa po no? Opo. May nabalitaan ba kayo sa grupo nyo na nagre-reklamo war on drugs, extrajudicial killing, mayaman? So, ibig sabihin, pinuntirya mo talaga, mahirap. Totoo po yun. Talagang mahirap talaga pinuntirya, no? Mahirap din tayo walang mayaman. So, ibig sabihin, ito talaga si Digong, nung nangangampanya, ginamit para, binola niya mahihirap,
Pero nung nanungkulan siya, naging presidente niya, tinuro niya mahirap na yun. Totoo po yun, totoo po yun. Tama, no? Kasi wala ako nababalitaan mayaman nagre-reklamo. Yun nga po. Wala po sabihin, yung mga alipones niya dating pulis, pinuntirya talaga mahirap. Totoo po yun. Kasi walang kakayahan. Kasi ako wala akong nabalitaan mayaman. Totoo po lahat, sir. Biktima ng war on drugs extrajudicial killing eh. Kasi po, ang kami mga mahirap, walang kakayahan ipaglaban sa sarili So yun namin. talaga yung pinungunan niya para mapabango yung pangalan niya, no? Opo, tama po. Malinaw talaga. Talagang biniktima talaga, no? Salamat po. Salamat. Last question. Ay, maraming salamat po sa inyo. Sana po wag po kayong aatras. Kasi umaasa din po kami sa inyo. Tuloy-tuloy lang po namin ang laban. Tagal na namin inantay, 2 taon na po. Salamat. Salamat po, salamat po.